Hello guys, shout out. It's Karunungan na Diyos, Kitinin Martial Arts. So napapansin nyo po, dito tayo nag-subaybay o nagbaybay sa daanang maputik. Pero okay naman kasi medyo uminit na. Kaya yan. So motovlog muna ang tagapaglingkod ninyo ngayon. Meron kami binalaw na malapit na kaibigan. Pauwi na kami. Hindi namin maisipang mag-vlog kanina kasi ang hirap para kanina paakyat. Ngayon medyo tuyo ng daan. So mapapansin nyo, walang graba ang daan, no? Maputik yan. So kung uulanin, talagang para kang laro ng skates. Okay? Plus, kaya hindi tayo pwedeng magpalakas ng takbo. Tamtaman lang ang takbo. Yan. So isipin nyo na nasa 2,000 meters away from sea level. So napaka pa, buti may simento dito kaya baybayin natin to. Serbato, baka may kasalubong na meron tayong kasalubong na may karga. So ganito lang ang simento dito, daanan lang ng motorsiklo. Pero bilib ako sa bayanihan ng mga tao dito. Kasi sabi ng kausap namin kanina, yung mga tao talaga ang nagbayanihan para lang magkaroon sila ng ganitong daanan. Kasi hindi daw ito nasama sa budget dati. Pero ngayon daw is malapit na i-open itong daan na ito. So malapit na daw na may budget na magkaroon na ng daanan talaga ng sasakyan. So ngayon ito ay manpower lang ang ginamit nila. So meron tayong kasundan. So pansin nyo, pagi pa yung may Gabon, yung Bisaya. So isang mapagpalang parang ito. So mauna na yung mga kasama namin. Siguro andun sila sa pinatao na resort. So dyan sa pakaliwa, mayroon din yung resort dyan. Pero uuwi na kami, kaya doon kami sa kabila na daan. So papansin nyo yung daan, yung dalawang daanang pangmotor. Mapapasok na sa sasakyan dito. Ganito ang buhay ng tagapaglingkod ninyo. Pag hindi po masyadong busy sa altar, pinapasyalan natin yung mga taong nakatulong sa atin. Yun kasi mga maganda, diba? Yun ba tinatawag natin ng pledge of gratitude. Yun bang utang loob natin sa mga taong nakatulong natin noon ay kailangan nating balikan. Kung sino yung dahilan ng mga tao na naging kilala o para makatayo tayo, yun ay kailangan natin silang balikan, hanapin, at kumustahin. Okay? So, ikakatuwa kasi nila na malaman nila o makausap man lang ang mga taong natulungan nila. Alam, balitaan nila kung ano na din ang sitwasyon mo sa buhay. Yun po ang pinakamainam. Kaya ako, kahit karatig bayan na ng aming lugar, kung saan man naninirahan yung mga taong tumulong sa akin noon, ay iniisa-isa po yan pupuntahan. Pag may oras ako, pag may time ako, kung may panggasolina itong motor ko, pupunta ako sa mga taong nakatulong sa akin. Yun po ang realidad ng tagapaglingkod. Kasi yun ang nag-iisa sa panata natin. Tutulong tayo sa kapwa, mas lalong tutulong tayo sa mga taong tumulong sa atin noon kung paano tayo makatayo. So napakasarap kasi pakinggan na mabalikan mo yung mga tao na naging dahilan kung bakit ka naging kilala o bakit ka naging tao din. Yan po ang realidad. Kaya ako, hindi ko pinangarap na yumaman talaga. Hindi ko pinangarap na payamanin ako ng maraming salapin ng pera. Gusto ko maging kilala o maging mayaman ako, na marami ako naging kaibigan, marami akong natulungan at maraming tumulong sa akin. Kaya ibig sabihin, ganun talaga ang buhay. May kapilian tayo. Mas mainam na makatulong
upang may tumulong din sa atin. Kailangan lang din natin hindi lahat ng natulungan natin ay tumutulong din sa atin. Mahirap na yung daan, so hayaan nilang bibigas ako. Abot, mga kasama lang, may kabang. Itong daanan na to, mahirap pag malakas ang ulan. Ito yung mga kasamahan ko. Nag-video din, oh. Yahoo! Sige! Tara! Mga sidon. So, magantay pala sila dito. Si Adventist Church. Marami din kasamahan si ano dito. Si Braille Espino at saka si Jericho at si Carl. Yan. So, patuloy kami sa biyahe. Sa mapagpalang panahon. Hindi ko lang sabihin anong lugar to. Basta nasa bukid po kami. Kamlas Bidar. Hindi, Bidar lagi din. Yan. Yung kasama ko. Okay.